ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Good afternoon, Father. So, maraming salamat po ulit for this opportunity na binigay mo sa amin para ma-interview ka, para mas makilala ka pa namin lubusan. Kung sino nga ba si Father Darwin Gitiano. So, Father, di ko na patatagalin. Pwede ka ba mag-share sa amin ng a little bit of your background before ka naging priest? Ano yung naging buhay mo nun? Bakit mo piniling maging isang pare? Di ba? Bakit ito yung bokasyon na pinili mo? So, maraming salamat, Brother Adrian. Ito po ang personal ko na karanasan. Nung high school pa ako, meron akong isang matalik na kaibigan at na-converted siya sa isang protestante na grupo, particularly sa Baptist. At siya po ay very payos sa kanyang pag-aaral sa salita ng Diyos. At very well versed sa mga talata sa Biblia. At doon po ako nainganyo makinig sa kanya. At dahil sa pakikinig niya, every day, dahil lagi kaming nagsasama, naging nalilito na ako sa aking sariling pananampalataya. At dahil doon, sabi ko sa aking sarili, bago ako lilipat ng ibang paniniwala, dapat ko muna siyasatin ang aking sariling paniniwala. Ano po ba ang explanation sa simbahan patungkol sa mga doktrina na question sa ating mga mahal na mga kapatid? At buti na lang, merong akong kapitbahay na presidente pa sa Catholic Faith Defender during that time, si Brother Alvin Agupita. At siya po ang daan na nabigyan ako ng linaw. At sabi ko, wow, ang galing. No? Kung sila ay well-versed sa Biblia, hindi lang tayo well-versed sa Biblia, well-versed din sa kasaysayan. No? So, the church is the historical church. Not only the historical church, but the apostolic one. So, meron talagang succession from the time of the apostles. At kahit ang mga ibang sekta ay nagpapatunay nito. Yung Pasugo Magazine, sabi nila, we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone, so merong alone, Brother Adrian, could trace back its origin from the time of the apostles. Even the official magazine sa ating mga mahal na kapatid na mga Iglesia ni Cristo nagpatunay sa katotohanan patungkol sa ating pananampalataya, Brother Edya. So kasama ko mga kaibigan, mga kapatid, si Brother Edya Laugan, ating masigasig na umaakyat sa bukid, hindi rebelde, no? Umaakyat dahil nagsisiwalat sa kabutihan ng kabutihan ng Diyos at sa kanyang pag-ibig. Amen. At si Brother Edgar din ay isang Sabadista, Seventh-day Adventist Church. So, hindi lang din siya Sabadista, membro din siya sa PBMA, Philippine Benevolent Missionary Association ni Brother Ruben Cleo. PBMA, Philippine Benevolent Missionary Association, PBMA. So, isa din yung mga grupo sa Visayas, Mindanao, no? Na tatag ni Brother Ruben Cleo. At kasali siya doon. So, Cleo, di ba yun po yung balita? Yes, yun po ang divine master nito. Dati. Nakulong na yun, si Ruben Cleo. So, si Brother Edgar ay membro doon. At dahil sa mga kapatid natin na walang tigil sa pag-share sa kabutihan ng aral ng Diyos, nandito na siya, bumalik na siya sa simbahan. At yung isa din nating kasamahan, si Brother Jando Alabado, isa ding debater talaga sa Seventh-day Adventist Church. Dahil malakas doon sa Mindanao, no? Yung mga Sabadista. Sa Mindanao. Sa Mindanao. At
Ngayon, debater na sa simbahang Katoliko. So, Amen. halos mga kasamahan ko, si Brother Lulot Patentes, yung lagi kong kasama, ay Mormons din. So, ako lang po ang Katoliko sa aming grupo. Pero sila lahat galing sa ibang paniniwala. Pero, dahan-dahan, Brother Adrian, so, ang ating programa sa Punto por Punto ay araw-araw po. Kindly follow our page. Palagi ko nga po napapanood yun eh. Yung mga taga-subaybay mo, bro, no? So balik tayo sa question, no? Wala ko sa question eh, no? Balik tayo sa, yun po ang dahilan na nadagdagan ang aking kaalaman, Brother Adrian, no? Na sa ating pananampalataya. Dahil nadagdagan ang aking kaalaman, nadagdagan din ang aking pag-ibig sa simbahan. Doon nagsimula. At pupunta ako sa bahay ng aking lola sa lugar ng Sagbayan, Bohol. Marami akong nakikita na namatay na hindi na nabibless ng mga pari, nabigyan ng mga sacrament. At dahil sa Catholic Faith Defenders, na ito po ay nagbukas sa aking isipan sa kahalagahan ng mga sakramento po. At bakit ba? Ito po ang katanungan ko at ito po ang naging rason na pumasok ako sa seminaryo. Bakit po ba maraming na namatay na hindi nakatanggap ng mga sakramento? Dahil kulang ang mga pari. May idea kayo, Father, kung ilang yung ratio? Bro? May idea ka kung ilang ratio ng pari dyan? Dito sa Bohol, mga 100, sa diocese ko, dalawa ang diocese sa Bohol. Diocese of Tagbilaran and Diocese of Talibon. Mga all in all, mga 300, more than 300 ang pari dito sa buong probinsya sa Bohol, more than 300. Sa aming diocese, more than 150 siguro. Oh. Tapos ang daming population eh. Hindi kaya talaga. Excuse na, bro, ha? Iputol mo lang ito, bro. Dahil binisita ako sa Sabihin mo lang, cut and go. so hindi to COVID, bro. Yes. So, patuloy ako, bro. Yun po ang dahilan na nag-design ako na magpare. So, ialay ko na lang ang sarili ko para maraming mga parokyano, mga Katoliko na sa pamagitan ng maliit na pagbigay ko sa aking sarili, kung gusto ng Panginoon na maging pare ako, wala talagang hadlang kapag ang Diyos ang may may gusto. So, nag-decide ako, bro, pagkatapos ng high school ko, hindi pa ako pumasok agad ng seminaryo. Kumuha muna ako ng vocational course, refrigeration and air condition. Natapos ko. At dahil gusto ko talaga magpare, nag-decide ako mag-exam. Ang take ng exam sa seminaryo. Unang take ko, hindi ako pumasa. No? Sabi ko sa aking sarili, hindi talaga ito para sa akin. So, then hindi ako pumasa. Sabi, nagpe-pray ako ng rosaryo. At sabi ko sa aking mahal na ina, Mama Mary, last na ito. Mag-take ako, last take ko na ito. Kapag hindi pa ako papasa, hindi po para sa akin ang bukasyon na ito. So, na-amaze ako dahil sa second time, hindi ko akalain na makapasa ako dahil hindi ko naman natapos lahat ng mga question sa aming exam. No, hindi ko natapos. So, hindi ako 100% na makapasa sa second take ko dahil merong time limit, bro, sa exam namin. So, 30 minutes, 100 items ang aming sasagutin niya, 30 minutes lang. So, 30 lang ang nasagot ko. So, yung sa 30 minutes, so
So anong ginawa ko? Sinishade ko na lang yung ibang dahil hindi ko naman mabasa lahat dahil sa time limit. So hindi ko akalain na sa second time nakatanggap ako ng sulat galing sa seminaryo. Sabi sa rector, congratulations, you passed the first phase. Pero second phase, you passed the first phase sa exam. Galing. Meron pang second phase, no? So sa second phase nakapasa naman at patuloy ang aking pag-aaral hanggang nakatapos ng college, hanggang nakatapos ng theology at naging ganap na pari, no? So straight po from college hanggang theology, hindi na ako nag-residency. 30 years old at the age of 30. So yun po ang ordination ko, no? Katulad ni Jesus, no? 30 years old, no? At 5 years ko na ngayon sa aking pagkapari. Yun po ang background ko, bro. At ang mga ibang sekta talaga ang dahilan bakit lumalalim ang aking pag-uunawa, ang aking kaalaman patungkol sa ating mga doktrina dahil po sa kanila. Dahil sila ng mga atake, yun po ang nagbigay buhay sa aking pag-aaral at sa aking nalalaman, masasagot ko sila with a humble heart. No? At dahil doon, ang consolation namin ni Brother Edgar at aking kasamahan sa evangelization team, yung mga aanib babalik sa simbahan. No? So lubha akong masiyahan, hindi ako makatulog dahil imposible talaga, Brother Adrian, ng isang Katoliko nalilipat sa ibang pananampalataya. Imposible yung balik. Imposible yon. It is a great miracle para sa akin. Amen. Dahil sa experience ko, brother, ang pinakamahirap na pabalikin yung mga na-brainwash na sa ating mahal na mga kapatid. Yes. Pinakamahirap yun. Sobra. Pero ang pinakamadali na ma-convert, alam mo ba sino? Sino? Ang Katoliko. Ang mga Katoliko ang pinakamadali na makuha sa ibang sekta. Pero yung ibang sekta, imposibleng mapabalik yon. Pero walang imposible. Yun nga yung nakakalungkot, Father, eh, no? Kasi parang ang babaw ng yung mga pananaw natin. Foundation. Oo. Mababaw talaga ang foundation natin, Brother Adrian. Pero sa pamagitan ng programa ninyo, no, at programa namin dito sa aming parokya, ito po ang daan, no, na lubos nilang maunawan. Tulad ko, nalilito din dahil sa aking matalik na kaibigan na lumipat sa ibang pananampalataya at dahil Anong religion, Father? Baptist yun. Baptist. At kaya lang, kahapon, nag-post ako ng apat na magkakapatid na from Baptist. Ngayon po ay lumipat sa simbahang Katoliko. No? So, ako nasiyahan dahil hindi to it is the work of the Holy Spirit. We are just a mere instrument, no, by God, no. Yes. So, meron din yung last August 23, birthday ko po yon. Bago ako mag-celebrate sa aking birthday, meron tumawag sa akin, meron na-communicate sa atin at nakita ko siya sa Facebook. Una pala akong communicate sa kanya, then nabasa ko ang kanyang testimony. Isa siyang deacon sa Iglesia ni Cristo. At 3 years siya naging diakono sa San Carlos ba yun? Negros Occidental. At 16 years siya naging Iglesia ni Cristo. At doon po ay lubha ko na siya dahil sa pagkakita ko sa kanyang messenger, nagme-message na pala siya sa akin. At sa nalaman ko na bumalik siya, lubha ko na siyahan. Dahil deacon, no? Just imagine, Brother Adrian, deacon. Isa sang deacon sa... At sabi niya, sa punto por punto, ibati niya ni Brother. Alam mo ba, Father, bumalik ang aking pagkakatoliko. No?
lumakas ang aking paniniwala sa simbahan, no? Father, lima na akong araw na bumalik na sa sumasamba sa simbahan. Sabi niya, Father, paano po ba ako maging ganap na babalik sa katotohanan? Sabi ko, pumunta ka sa Paris Priest mo. Excuse mo na bro, ha? Sabi ko, pumunta ka sa Paris Priest mo at mag-ask ka ng pastoral advice. Paano? Dahil sa amin, merong adult catechism 4 sessions. Pagkatapos ng 4 sessions sa adult catechism, dahil nabinyagan ka na, meron ka lang profession of faith ang gagawin mo. So, yun po ang ating ginagawa. At yun po din ang background ko. Bakit ako nag-decide na magpapari? Dahil po, ang malakas na influence ko ay ang mga Catholic faith defender. Itong grupo ito, ang dahilan bakit lumalim ang aking pananampalataya, bakit lumalim ang aking kaalaman sa ating simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa CFD, doon po tumubo ang aking bukasyon bilang pare. So, utang ko po ang aking bukasyon sa CFD. Kaya nga, dugong CFD pa rin, kahit pare na. Dugong CFD pa rin. Yes. Actually, yun nga, di ba, yung nakita ko nga yung muntikan yung debate ni yung isang pastor do sa kabilang sekta. Sayang lang hindi natuloy yun, di ba? I mean, para mas nakita natin talaga kung sino yung totoo. Sila ang naghahamon, no? Sabi niya na, so meron naman tayong, ang aking YouTube channel, dinilit nila, Brother Adrian, dinilit nila. Pero, okay lang, no? Dahil gumagawa naman ako ng bago. Dahil hindi fair sila sa laban nila. Hindi naman ako nag-promote na i-delete nyo rin yung mga video nila. Hindi. Dahil fair naman tayo. Kung totoo na nasa katotohanan kayo, willing naman ako mag-embrace sa katotohanan na dala ninyo. Kapag 100% ang dala ko ay buong katotohanan, bakit dinilit ninyo? Dahil meron silang kita mo yung, hanapin mo yung nobinaryo bitaw na ginagamit nila, bro. Nobinaryo na ginagamit nila na si Maria daw ginawa natin ng Diyos ng awa. So sabi nila, sabi ni Brother Eli Soriano, tingnan nyo, itong Katoliko, wala nang magandang aral. Ginawa nila si Maria na Diyos ng awa. At hindi yan, bro, hinahanap ni Brother Edgar yung nobinaryo na sa atin, ang kinukot nila is page 63, Brother Adrian. So sa pagkuha ko ng original na kopya sa nobinang ginagamit nila, until page 18 lang. At ang simple kong tanong ni Brother Eli, bakit umabot ng page 63 ang sayo? Nga until page 18 lang. Hanggang ngayon, hindi nila yung masagot. Hindi nila masagot. Dahil po, yung nasa kanila, hindi original. Ang sa atin ay original. So, dahil dun bro, no? So, ang safety talaga ay isa sa mga maraming saan yan? Ito bro. Ito ang ginamit nila bro. Ang aking Birheng Mariang taga pamagitan, page 3. Ang Diyos ng awa dito ay hindi si Maria, si Jesus, ang kanyang anak. So, makita ninyo na deception talaga ang ginagawa nila. So mabuti na lang merong Catholic faith defender laging sumusunod sa kanilang mga dokumento. Ginagamit din ito sa mga mahal nating kapatid na mga iglesia ni Cristo, mga ministro. The same na binaryo. Pero ginawa nila na si Maria ay Diyos ng awa. Hindi naman Diyos ng awa si Maria. The divine mercy is her son.
Jesus Christ. Diba? So kung walang CFD, ito po ang dahilan, itong binaryong ito po ang dahilan, naghahamon si Brother Eli Soriano. Meron bang pare dyan? Ang makikdiskusyon sa akin? No. Kahit papa sa Roma, haharapin ko. Pero hindi naman niya tinupad yun. No? Dahil yung mga bulaang propeta, bro, ay hindi totoo sa kanyang sinasabi po. At tayo naman po ay totoo. So, wala naman akong kinatatakutan dahil hinaharap ko po, Maginoo kong hinaharap si Ramil Parba. Ang national debater ng Iglesia ni Cristo, Maginoo ko pong hinaharap. Ang kinatatakutan ni Brother Eli Soriano. Parang napanood ko nga yun. So balik tayo sa question mo, bro, na ang mga Catholic Faith Defender, yun po ang grupo nagbigay sa akin ng daan upang ma-appreciate ko po ang bukasyon bilang pari. Doon po nagsimula ang bukasyon ko sa grupong ito. At ngayon, ang dami na pong mga Catholic Faith Defender, mga kabataan na pumasok sa seminaryo po. So, nadagdagan na ako dito sa amin sa diocese ko sa Tagbilaran. Siguro po, yun lang po ang mga isasagot ko, parang mataas ang sagot ko. Bro Adrian? And Father, yun nga, di ba, hindi ka lang naman Catholic defender, isa ka ding exorcist priest. So, bakit mo piniling maging isang exorcist priest? Kasi hindi biro yung ministry na to, di ba? So, maraming salamat, bro. So, bakit po pinili ko ang ministry bilang exorcist? No? Alam May niyo background ka ba dati na nagpakita sa'yo? Hindi talaga ito basta-basta na ministry. Pero bakit po ako na pasali sa ministry ito? Dahil marami po ang dinadala dito sa parokya ko na merong spiritual harassment. At deacon pa ako noon, walang pang alam dahil hindi ito tinuturo sa seminaryo namin, ang exorcism, about exorcism. Sabi ng aking parish priest, Reverend, dahil bago pa akong deacon, ordained sa pagka-diakon, no? Sabi niya, Reverend, ikaw nang pumunta doon, no? Parang merong nasaniban doon eh. No? So, Father, turuan mo ako, Father, dahil bago pa ako. Kaya nga, punta ka doon. Bago ka pa. No? Puno pa ka ng grasya. No? Puntahan mo yon. Binibigyan ako ng holy water, cross, at rosaries. So, pumunta ako doon. Sabi ko sa aking sarili, Lord, ikaw na bahala, Lord. Dahil sabi mo, go to the whole world, preach the gospel, and cast out the evil spirit. Nandyan yan, sa salita mo. So, kahit natatakot ako dahil wala akong experience, no? Wala talaga, ground zero. Pumunta lang ako doon at nagpre-pray. Ginagamit ko ang rosaries at ang holy water. Alam mo ba, bro, pag gamit ko sa holy, sa rosary, excuse mo na, bro. Ini tubig, bro. Alam mo ba, bro, pag gamit ko sa holy rosary, kumuha ko ng holy rosary, ninagay ko sa kanyang liig. Paglagay ko sa kanyang liig, ay gumagaling na siya. So, ano bang nangyari sa akin? So, yung nabasa ko at narinig ko patungkol sa mga exorcists, the power of Mama Mary, the power of her intercession, malakas talaga. Malakas talaga itong babaeng ito. Totoo na siya talaga ang tatapak sa ulo ng ahas. Ang ahas ang demonyo. At yun po ang nagpukaw sa akin. Bakit ko hindi gagamitin ang power ng simbahan na nasa kamay natin? Hindi lang sa pare, bro. Ito po ang aking
realization na hindi lang ako pare pala, kahit tayo, because of by virtue of baptism we can do deliverance. So yun po ang nagpukaw, bro, sa akin na magbasa, bibili ng mga aklat patungkol sa exorcism and deliverance. At dahil doon, simula doon, ang dami na po ang mga spiritually harassed, oppressed, obsession, yung mga infestation, yung mga... Ano yung pinaka-worst na case? Ang pinaka-worst na case ko yung lumitaw, no? Lumutang sa ere. Siya po ay member sa... Parang sa pelikula, ganun. Oo, para sa pelikula talaga. Member siya sa parokyano ko, at dito sa parokya ko sa Loon, sa Bohol, meron ng mga satanista dito. Sa paligid natin, ang dami na po. Siya po ay member at meron siyang power. Alam mo ba ang power niya? Yung kutsara, mamali yon, gamit ng kanyang tingnan niya. No? Wow. Mamali. He can move objects by the power of his mind. Malakas na And then he can because the spirit na kasama niya is a hierarchy spirit. Merong hierarchy of demons, bro. Meron din silang mga inferior, mga superior, no, mga demons. No? Sa kanya is high rank ang kanyang demon. So, meron siyang satanic name, bro. Meron nag-blood compact with Satan siya. Meron siyang blood compact with Satan. Yung dugo niya ay hinalo nila sa dugo ng kambing. At yun po ang meron silang black mass dahil gusto sa kanyang kaibigan na gawin siyang pare sa mga satanista. No? At napansin namin na merong kaibang kilos niya dahil hindi siya makahawak ng cross. Itong cross na ito, Benedictine cross. Hindi siya makahawak nito dahil mainit ito sa kanya. Sabi niya, ang init dyan. Siya po ay satanista, membro din siya sa Ang Dating Daan. Mahilig siya sa Bible. At dahil active ang ating evangelization dito, pumunta siya dito dahil dinala siya sa kanyang ina, Sabi ng kanyang ina sa akin, Father, surrender na ako sa aking anak. Dahil kapag mag-wild siya, bro, wala siyang re-respetuhin. At hindi niya alam ang ginagawa niya. So, ang buong bahay niya, bro, ay maraming na mga holes. Mga Tagalog ng hole, bro. Butas. Maraming mga butas. Dahil kapag magagamit siya, maging boxer siya. Lahat. Dahil lipa lang yung bahay nila. Maraming butas po. Tingnan mo yun, Father, ang nangyari sa aming bahay. There's something wrong with your son. And then, ang kanyang anak, bro, every month, makatulog sa bilangguan. Dahil mag-wild siya eh. Yung mga tao na dadaan sa kanyang bahay, kapag hindi niya magustuhan ay babatuin niya, no? Hahagisin niya ng bato or magdadala siya ng knife, no? Ay, grabe. Sa akin. Dahil doon, lagi siyang makatulog sa bilangguan. Dahil minor pa siya, sunod na araw, lalabas na naman. So, sabi ng kanyang ina, surrender ako, Father. So, kailangan ng deliverance yung anak mo. Dahil natatakot sa cross, natatakot sa rosary. So, pag deliverance namin, pag exercise namin, lumutang,
lumutang talaga siya. No, nakakita si Brad Edgar doon. Nandyan si Brad Edgar sa so kung pero hindi natin dapat ipakita dahil bawal. So meron talaga ako, marami ito laptop ko, naka-save lahat yung mga documentary natin na lumutang talaga, no? At ngayon, anong nangyari sa batang ito? Malaking pagbabago sa kanyang buhay. Dahil preacher na natin ngayon, kasama na natin. At hindi na siya, 2 years na, hindi na siya na katulog sa bilangguan. Wow. For 2 years, after deliverance and exorcism. Mm-mm. At hindi na siya mag-react sa prayer. Hindi katulad ng una na lumutang talaga siya. Lumutang talaga siya. So yun ang first time namin. Dahil 8 na po ang Anong ginawa mo nun, lumutang sa Father, nung lumutang? Anong initial ginawa? Patuloy lang sa pag-pray, bro. Focus lang sa prayer. Dahil yun po ang manifestation kapag lumutang na sila. Intense na ang fear sa demonyo doon. No. Grabe na ang kanilang pagkatakot kapag magpakita na sila ng mga external power nila. Yung magsasalita na silang ibang lingwahe, Latin, no, mga Aramaic, English, hindi naman sila Amerikano. Ay, yun yung isa sa ano, 'di ba? Yun yung isa sa sign na possess nga kasi nakapagsalita ng ibang language. Totoo yun. And then, ang lakas. Malakas na malakas. Kunin mo yung cross ko, bro. Kuha mo yung cross ko. Ang lakas, bro. Ang lakas nila. Doble ka ng lakas. Pero, ang milagro, bro. Maging mahina sila with the power of the holy water. Kung wala ang lakas nila, bro. So, wala, bro, no? O, ito sa taas. Doon sa taas. Open yun, bro. So, ang mangyari, mawala sila ng lakas kapag merong holy oil, yun po ang aming sandata, bro. Yung mga extraordinary ang lakas sa bahay, pag pumunta dito, mawala yung lakas. So, hindi totoo yung sa TV na minsan, pag binubusan na ng ayaw tumalab, di ba? Yung minsan sa mga pare. Exaggeration yun. Hindi yun based sa reality. Siguro, hindi, ang unang natakot ang pare, dapat hindi ka matakot sa kanila. Dahil, alam mo ba bro, na-discoveryhan ko, si Lucifer pala is ang pinaka-matatakutin sa mga demonyo. Si Lucifer, yung high rank. Ah, talaga. Ang basahin sa Tiago 2:19. Ano yung napansin mo pinaka talagang nagtitremble siya na Dahil sa mga sacramentals natin, especially the prayer of the church, yung rosary bro, sos, ang sakit yan sa kanilang tainga. Sayang hindi ko mapakita. Meron akong isang iglesia ni Cristo by birth, lumaki ang kanyang tiyan. At sabi niya, Father, hindi na ako makalakad. Wheelchair na siya bro. Galing Cebu. Pumunta ka, bumiyahe, patungo dito. Sabi ko, lumapit na kayo ng mga faith healers. Wag na kayong pumunta doon. So, sabi ko, mag-confess ka muna. So, Father, hindi ko Katoliko. Anong denomination mo, bro? Iglesia ni Cristo ko. Iglesia ni Cristo po ako. Sabi ko, bro, punta ka sa ministro mo. Sabi nga, Father, hindi ako pinansin. Sabi niya, bro, yung mga prayer ko is about Mary. Yung exorcism, bro, kasali si Mary doon. Yung mga saints, kasali sila doon. Paano ko magdasal sa iyo? No, it is against your faith. Ikaw na bahala, Father. So, dahil pumayag siya, excuse mo ha. Dahil pumayag siya, so, kanyang asawa sa tabi niya, at nag-start na kami ng deliverance. Meron din akong documentary nito, bro. At ang nangyari, while
Nagdi-deliverance ako. Sa kuan bro, sa Kenan. Nari sa Kenan. So, ang nangyari bro, ninagay ko ang cross sa kanyang tiyan. Sumigaw siya, ang init! Ang init! Kunin mo yan! Ang init sa akin! Ang init! No. Pagkatapos namin ng deliverance, second time, nag-deliverance kami, dahil serious yun eh. Nagre-react siya. Punta ka balik ka bukas. No. Sa kinabukasan, sabi niya, Father, tingnan mo, ang cross ay napasok sa cross. Ang mga cross bro ay namarka sa kanyang katawan. Father, dahil nakalakad na siya. Nakalakad na siya bro. Father, gumaan talaga ang pakiramdam ko. At nakalakad na ako. At Father, nakatulog na ako ng mahimbing. Father, tingnan mo. Kinuha niya yung damit niya. Father, napasok ako sa cross. Pagkatapos ng second time, deliverance namin, sabi niya sa akin, Father, tingnan mo ako, Father. Sa bakit? Anong gagawin mo? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Father, gusto akong maging Katoliko. Pwede ba? Wow, galing. Pwede. So, isa po ay si Brad George. Kalimutan ko sa kanyang pangalan. Meron akong video. Lahat ng sinasabi ko bro, may documentary. Kanino mo lang ba pwedeng share yan? Kapag okay na ang simbahan. Huwag kang mag-alala dahil kapag pupunta ka sa Bohol, ipakita ko sa iyo personal. Wow. So, ito bro. So, napasok siya sa cross. Yan mismo yan. Yan. Itong cross na ito, Benedictine cross, kahit anong cross, as long as it is blessed. Yung bahay mo, lagyan mo ng cross, yung main door, yung exit, no, lahat ng mga kwarto ninyo, lagyan niyo ng cross. Dahil sabi ni San Pablo, wala na akong ipasigarbo sa Bisaya. I have nothing to boast except the cross of Christ. Yan sa cross ni Kristo, natalon niya ang demonyo. Amen. At yung mga demonyo bro, ay hindi makatitig sa cross. Hindi makatitig sa cross. Takot na takot. At Brother Edgar, yung mga kasamahan ko sa CFD, naka-experience na sila dahil gusto ko po na makita nila actual. Kapag pupunta ka dito, makita mo actual. No? At ang nagturo sa akin ito, si Brother Wendell din. Wow. Merong pare na nagturo sa akin. Ay, ang professor ko talaga siya. Nakikinig siya sa atin ngayon. No? At merong clergy meeting kami dito sa diocese. Sabi ng isang pare, pwede ba yung mga lay na magdi-deliverance? Dapat pare lang Oo nga. No. Ito po ang sagot ko. So, Father, alam mo ba na naka-inspired sa akin na maging exorcist, sad to say, hindi pare. Hindi din exorcist. Alam mo ba ang nag-empower sa akin upang tanggapin ko ang ministry sa exorcism? Laigo po. Si Brother Wendell Talibong po. Siya po ang dahilan bakit lumalim ang aking pag-uunawa patungkol sa ministry ito dahil nauna siya sa akin eh. So, pumunta ako 1 week with Brother Wendell. At yung nakita ko na, sabi ni Brother Wendell, bukas Father, meron tayong 2 pasyente, Father. Sa okay lang ba, Brother Wendell, na mag-ano ko doon? Sa okay, Father, huwag ka matakot. Hindi ka ako natakot, nalaigo lang ako. Lalong-lalo ka na. Dubli ang power mo, Father, dahil pare ka. Sa ganun ba, no? So, yung first experience ko with Brother Wendell at sa kanyang grupo, ni Dr. Riching, Brother Yuli Bangos, at si Brother Tata Usal. Mga laigo, puro laigo sila. Kita ko na effective talaga ang prayer sa simbahan. At ang sagot ko,
Hindi po exorcist ang naka-inspire sa akin. Hindi din pare, ordinaryong katoliko po. So, yun po ang experience ko. Bakit ako hanggang ngayon, pipiliin ko pa na maging exorcist kaysa maging ma-assign sa parokya. Bakit po? Hindi ka magtatanong, Brother Adrian, bakit? Bakit, Father? Dahil obedient ang mga demonyo. Mas obedient pa sa mga Mas obedient pa sa atin. ang mga parokyano. Mas obedient pa sa mga parokyano, Brother Adrian. Ang dami Talaga? po. Talaga, Father? Yung mga experience ko sa last month, Bro Adrian, merong tumawag sa akin, Father, may sakit dito, kaibigan ko ang tumawag. So pumunta ako. Hindi na makatindig. Hindi na makatindig yung maka-stand, no? Hindi na din siya makakain ng kanin. 3 araw na hindi tindig, 3 lang araw na hindi kumakain. At nahirapan na siya na magsalita, bro. Meron pala siyang spiritual harassment, hindi ko alam. So, ang ginawa ko, nag-interview muna ako sa kanya, ano ba ang pakiramdam mo? Siya, Father, parang malapit na ako mamatay, no? So, nasa isip ko naman na totoo, malapit na talaga ikang mamatay, pero hindi ko naman sinasabi yun. Dahil, kita ko na talaga, malapit na talaga siya, no? So, bago ako nagbigay ng sacrament, confession, anointing, and communion, yun, ay 3, sacrament of healing yun. So, deliverance muna ako sa lugar mo. In the name of Jesus. While I am praying the deliverance prayer, nag-react siya. No? Sumigaw. Sumigaw. No? Sumigaw. At malapit akong sakalin. So, umatras ako ng kaunti. At nabigla ako. Hindi ko ini-expect na mag-react. Pati na yung mga family members niya ay malapit na tumakbo. Sabi ko nga, huwag kayong matakot. So hindi naman ako natakot, nabigla lang ako dahil hindi ko nag-expect na mag-react. Pagkatapos ng deliverance prayer ko, linagay ko itong cross sa kanyang tiyan. Sumigaw siya, ang init. Pagkatapos ng prayer, sabi niya, Father, ang gaan po ng karamdaman ko. Father, tumindig siya, no? At sabi niya, Father, ang gaan na po. Ang gaan na, no? Father, kakain muna ako, ha? Kakain muna ako. Gutom na ako, Father. At na-amaze ako. No? Last month pa yun nangyari. At ang family members din niya, amazed din kumain. Nahirapan na yun. Sinusubuan na yun. Pero ngayon siya na ang pumunta sa kusina at kumain. Wow. So amazing talaga. Itong ministering ito, kung malalaman lang sa mga pari, ma-educate lang ang mga seminarista, hindi ito exclusive sa mga appointed exorcists. It is exclusive for those person who has faith in Christ. Sad reality, Brother Adrian, maraming mga kapatid ko na pare na namumuhay sa takot. Hindi na namumuhay sa pananampalataya. Dahil hindi sila tatanggap ito. Sabi ni Father Amort, Chief Exorcist sa Vatican, sabi niya, among the priests, there are misguided fears. Misguided fears. Bakit sinasabi niyang misguided fears? Dahil maraming mga pare natakot sa ministry ito. Bakit sila natatakot sa ministry ito? Nang ating hinaharap, demonyo lang. Ang demonyo ay created being. Creature lang ang demonyo. Bakit hindi sila natatakot sa misa? Hindi yan creature. Creator yan. This is the body of Christ. This is the blood of Christ. Kung natatakot, sabi niya,
sa mga pari. Kung natatakot tayo sa ministry of exorcism, dapat hindi na kayo mag-celebrate ng misa. It is a misguided fear among the clergy. So kaya ngayon, Brother Adrian, pinagsisikapan ko po yung mga kapatid ko na pari na gradually, nagagamitin na nila yung power. Bago ka mag-deacon, bago ka maging pari, minor order ang exorcism, Brother Adrian. Before Vatican II, nandyan yan. Minor order, lectorate, minor order, kasali na doon ang exorcism. Ang major order, deacon and priesthood. So saan ba ang exorcism? Minor lang yan. Bakit major ang ating makakatakutin sa ministry? Pati ikaw, Brother Adrian, pwede ka maging katulad ni Brother Wendell na deliverance minister. Huwag na tayong mamuhay sa takot, Brother Adrian. It is a misguided fear. Sa experience ko, brother, kahit merong mga retaliation ng demonyo, meron talaga. Mahirap naman yung sundalo na walang sugat. Yan po ang mga retaliation. Then, this is a spiritual warfare. Itong katabi ko, bro, ito po ay hindi maniniwala yung mga kanto, mga diwata. Mahirap ito po maniniwalain, bro. Hindi ko naman binigla. No, okay lang. Hindi ka naniniwala. Natutulog ito one time sa kwarto ko. Natutulog siya. Sabi ko, Brother Edgar, kapag matulog ka, gamitin mo itong holy water, holy oil, mag-bless ka. Dahil lagi kang sumasama sa akin, yung mga sumasama sa akin ay ina-ambush. Hindi naman naniwala ito. No. Father Darwin, sobraan na ito. So, ang nangyari, pumasok ako sa kwarto ko, siya natutulog. Pero half-wake lang. Nakikita naman niya ako na dumadaan sa kanyang harapan. At nag-encode ako ng mga newsletter sa aming parokya. Si Brother Edgar natutulog. Merong 3 malaking lalaki, no, na sumasakal sa kanya. No? 3. No? Sino ba sila? No? Bakit pumasok dito? No? At sinasakal siya. No? At ang nangyari, tumawag siya sa pangalan ni Kristo. In the name of Jesus of Nazareth. Yung 3 yon ay totally annihilated. Wala talaga. At sabi niya, Father, naniniwala na ako. Sabi ko naman, mabuti naman. Nandiyan talaga sila, no? Kapag hindi ka maniwala, magpakita yan sa iyo, no? Mabuti na lang maniwala ka para hindi magpakita sa atin. Pero di ba, ano yun, mostly mga third eye yan? Yung mga may third eye. Yes, meron third eye. Dapat i-close yun eh. Third eye is not a gift from God. It is a curse from demon. So, dapat i-close talaga yung mga merong third eye. Pero yung mga faith healers, merong mga third eye. So, yun po ay dapat hindi natin pupuntahan. No? At marami na pong mga faith healers dito sa parokya ko na nag-surrender. At nakikinig sa tunay na aral ng Diyos. At ginagahid natin sila. At sabi ko, hindi naman tayo magkaaway. Ang kaaway ng simbahan, isa lang. Ang demonyo. Efeso chapter 6 verse 12. Hindi tao. So, meron ding mga, ano ba yung tawag sa Tagalog, yung barang, mamamarang? Magkukulang. Meron ding mga kukulang, Brother Adrian, nag-surrender sa akin. Meron siyang itim na sutana, Brother Adrian, itim na sutana. At magmimisa din siya. Ang tawag sa kanyang misa is Discommunion Mass. Yung mga intention niya, sa atin, intention for the souls of, no? Ang kanyang intention. Yung mga souls na mga kinundi na ng Diyos, yun po ang tinatawag niya. Judas Iscariot. No? Punta ka dito at sakalin mo si Brother Edgar. Yun po ang kanyang dasal. Yun po.
It is a curse. No? At nag-surrender siya sa akin. Sabi niya, isa siyang babae. Sabi niya, Father, isusurrender ko na po lahat. Ang aking mga orasyon, ang aking pagkamagkukulang. So, while nag-pray kami with Brother Wendell, nandyan din si Brother Wendell, nag-react siya. So, makita natin, hindi talaga ang kapangyarihan nila ay hindi talaga galing sa Diyos. Meron din akong bagong pasyente, bro. Bago lang, kakapasok lang nila, taga Valencia, Bohol. Ang kanilang ama ay merong tattoo dito, tattoo, na orasyon pala yon. Hindi yun ordinaryo na tattoo. Orasyon pala yon. Parang hindi siya matabla ng itak. Hindi siya matabla ng bala. So, para sa kanya, galing ito sa Panginoon dahil merong pangalan ng Diyos. Meron ding krus. Meron ding krus. Pero tumawag sila sa akin dahil yung anak niya, 5 anak niya, spiritually harassed. Yung 5 anak niya. Sabi ko sa ama, bro, meron ka bang anting-anting? Meron ka bang agimat? Meron ka bang orasyon? Yes, Father. Meron. Saan? Sa Father, nandito. Sa 2 balikat. Tingnan mo, Father. Bro, pakiusap. Pwede mong ba i-renounce yan? Father, kung ito po ang pamaraan na gagaling ang aking mga anak, dahil mga 2 linggo na sila, walang tulog, bro. Wala talaga. Walang tulog, 1 oras lang, 2 oras lang. Dahil marami silang makikita. Sabi ko sa kanyang ama, magtapat ka, bro. Ilang espiritu ang companion ng orasyon mo, ng agimat. Sabi niya, Father, 5 po. 5 espiritu ang nakasakay sa agimat mo. Kaya pala 5 anak mo ang hinaharas. So, sa awa ng Diyos, bro, ang lakas ng 5 or 7 years old na bata, ang lakas, bro. Doon kami nag-deliverance and exorcism sa loob ng simbahan. Malimit lang ng misa ngayon. Doon kami. Yung mga mabigat na upuan, alam mo, binuhat, 1 kamay lang. Imagine, 1 kamay lang, ang lakas. Ang tibay talaga, no? So hanggang ngayon, nag-series pa kami, pero mayroong improvement, bro. Hindi na sila makakita. Makarinig na lang, no? Pero series yan, bro. Hindi yan madali. Sabi ko sa kanyang pamilya, sa ama, bro, 90% it should be from your family. 90% cooperation. 10% lang ang mabibigay namin sa inyo. Tulungan nyo kami. Kung gusto nyo na ma-heal completely ang buong pamilya ninyo. So, nag-receive na sila mga sacraments, bro, at araw-araw na sila nagsamba. At malaki ang pagbabago sa kanilang buhay ngayon. Dahil lagi na sila nagro-rosaryo, nagsasama-sama na sila nagro-rosaryo, buong pamilya. So hanggang ngayon, bro, hindi pa kami natatapos. Hanggang ngayon. Dahil merong mga cases na mahirap talaga. Hindi madali. Dahil hindi naman ako ang meron kapangyarihan na magpalayas ng demonyo. Si Kristo naman. So sa kanyang panahon, kahapon, bro, meron akong pasyente for 3 years. For 3 years. Kapag pupunta siya dito, kapag alam niya na bababa na ako, nagre-react na. No. For 3 years, bro, serious yan. Good news kahapon. Dahil sabi ko sa kanya, dalhin mo po yung asawa mo. Dahil babae yun, na-possess, babae. Sabi ko, dalhin mo yung asawa mo, makipag-usap ako sa kanya. Nag-heart to heart ako sa kanyang asawa. Sabi ko, bro, i-renounce mo yung dapat mo i-renounce. Meron ka bang faith healers, mga anting-antingan ng mga ancestors? Yes, Father. Bro, i-renounce mo para matapos na ito. So, i-renounce nila kahapon. At hindi na nagre-react ang kanyang asawa.
For 3 years, bro. For 3 years. Just imagine. Sabi ko sa kanya, asawa, ikaw lang pala ang solusyon nito. So, kung buong pamilya, bro, magkaisa, walang laban si Lucifer. Walang laban ang demonyo. Magkaisa sa pagdasal, panalangin, mag-isa sa dalo ng misa, magkaisa ang buong pamilya. Wow. Powerful talaga. Yes. Yun po, bro. Father, sa tingin mo, bakit inaalaw ni Lord na ma-possess ng mga tao? Maharas ang mga tao. Dahil din yan sa maharas ang mga tao. O ba't inaalaw ni Lord? Una, dahil po yan sa atin. Hindi man gusto ng Panginoon na papasukan tayo ng demonyo. It is not His positive will. Dalawa ang will ng Panginoon, bro, eh. Positive at permissive will. Yung positive will, hindi talaga gustong Diyos na magagalaw tayo, mapoposes tayo. But meron namang pangalawang will ang Panginoon, permissive will. Inaalaw ng ating Panginoon dahil din sa ating mga ginagawa. Katulad natin, minister. Pero maraming mga superstitious belief. Maraming mga gumagawa ng mga ritual na hindi galing sa simbahan, mga occultism, merong mga agimat, merong mga orasyon. Yun po ang mga doorways sa evil spirit. Pupunta ng mga faith healers, mga gamot, na merong mga spiritual companion. Yung mga gamot, bro, meron silang spiritual companion. Yun po ang nagpagaling sa iyo. Hindi ang Espiritu Santo. Kaya nga, aalay kayo. Mga albularyo. Mga albularyo, mahal. Sana hindi ako misunderstood sa ating mga mahal na kapatid. Mahal na mahal ko po ang mga albularyo. Pero dapat malalaman nila ito. Na dapat iaalay natin sarili. Hindi sa mga espiritu tonto. But sa Espiritu Santo. Iaalay natin. Dahil sa konting kaalaman, bro, yan po ang rason na pupunta na tayo sa mga superstitious belief natin, mga occult practices natin, no? Naniniwala tayo sa Diyos, pero marami naman tayong mga pamahiin. Siguro, sasabihin nila na wala namang mawawala, Father, kapag maniniwala tayo. Di ba po? Tama. Oh. Pero doon ko naririnig yan eh. Tabi-tabi po. Ito po ang aking sagot, bro. Sa magandang mga objeksyon, na paulit-ulit ng objeksyon. Dahil, bakit hindi tayo susunod sa mga pamahiin galing sa ating mga ninuno? Dahil po, makakontaminate yan sa ating paniniwala, pananampalataya. Spiritual contamination yan. Kahit maliit lang. Ang analogy ko po ay ito. Kapag ikaw, Brother Adrian, maging mauhaw, no? Father, uhaw ako, Father. Meron ka bang tubig dyan? No. Sabi ko, meron. Hindi ka. So, kumuha ko ng baso, Brother Adrian. At nakita mo, sa baso ko, merong maliit na plema. Maliit na plema. No. At sa pag-igib ko ng tubig, nakita mo ang plema na lumalangoy. No. Maliit lang, lumalangoy. Maliit na plema. Hindi ko nakita. Ikaw lang ang nakakita. At sabi mo, uhaw na uhaw ako, Father. Pero nakita ko merong plema. So, Brother, uminom ka na. Ang tanong ko, iinom ka? Oo o hindi? Hindi. Bakit naman hindi ka iinom? Na maliit naman lang yung plema. Wala namang mawawala. Wala namang mawawala kung iinom ka. Maliit lang. So, in like manner, bro, yung mga superstitious belief natin, mga pamahiin natin, maliit lang. Pero it contaminate us sa ating spiritual life. So, kapag iinom ka sa basong iyon na merong plema, your common sense is no longer common. Di ba po? So, hindi tayo iinom dahil merong maliit na dumi.
Bakit iinom ako dyan? In like manner, bro, yung mga superstitious belief natin, yun po ang makakontaminate sa ating paniniwala. Kaya nga, sabi ng simbahan, stop na po. Hindi na tayo magpatuloy sa mga superstitious belief natin, mga pamahiin natin. No? Kung merong Santo Niño, merong pusa na gumagano. Ano ba yun? No? Hindi yun. Superstitious belief yun. Yung mga Santo Niño natin, supposedly, red ang color doon. Pula ang color doon. Ano nangyari? Meron ng green. Naging lucky charm na ang Santo Niño. Hindi na for devotional sake. For lucky charm na. So yan po ang ipinagbabawal ng simbahan. Yun po ang analogy ko, bro. Sa mga tao na nagsasabi, wala namang mawawala. Kung maniniwala tayo, malaki ang nawala. Yung pagkahina ng ating pananampalataya, malaki yun. Sabi ni Kristo, how little your faith, Peter. Ang hina ng paniniwala mo. So yun po ang nakahina ng ating paniniwala. Yun po ang malaking pagkakawala natin. So dapat i-renounce natin lahat. Yun po ang dahilan bakit pumasok ang demonyo sa atin. Yun po ay doorways of the evil spirit. Kaya nga, yung isa sa mga charismatic dito, isa pa sa mga healing, sakop sa healing team, membro sa healing team, as sa leader din, dito, sa aming diocese, walking possess. Sabi niya, bakit na-possess ako, Father? Lagi akong sumasamba. Lagi ako nag-receive ng communion. Bakit, Father? Sabi ko, open yung doorway mo. Marami kang superstitious belief. Marami kang mga ninuno na mga albularyo. Dapat i-renounce natin yan para wala ng doorway. Okay? So yun po ang dahilan, bro. Sino po ba ang dapat natin baguhin ang ating sarili? At hindi ko naman ma-blame ang mga Katoliko, bro. Dahil po, walang nagtuturo sa kanila. Di ba po? So, itong programa natin, bro, malaking tulong ito upang ito ang maging daan na malaman nila ang buong katotohanan. The truth shall set us free. Amen. Di ba po? Amen. So, yun po, bro. Positive will ng Panginoon. Hindi talaga gusto ng Panginoon yun. Positive will, pero permissive will dahil sa ating katigasan ng ulo. Pangalawang rason, dahil po sa ating kakulangan ng kaalaman sa ating sariling aral. Aral ni Kristo po. No? So sa pamamagitan ng ating programa, malaking tulong talaga ito po. Wow. Meron din akong biktima sa barang, bro. Tinulang. Totoo na meron. Kulam. Siya po, hindi ko na lang banggitin ang kanyang pangalan. Alam mo ba, bro, na buong katawan niya. Nakita mo ba si Nanay Martina? Hindi dapat kumingkas yung pangalan na nabigkas ko. Nakita mo yung hindi mo nakita personal, no? Siya, bro, Lian, una kong pagkakita sa kanya, buong katawan niya puno ng sugat. Maliit na mga sugat, bro. Maliit na mga sugat. Pumunta siya sa dermatologist. Sabi ng derma, wala kang karamdaman. Nanay, umuwi ka na sa inyo. Nakikipag-away siya sa doktor. Sabi niya, walang karamdaman. Tingnan mo. Kahit sa ating mata lang, hindi mo yan nakita, Dok. Ang dami kong sugat. Sabi niyo, hindi yan karamdam. Normal ka sa test ko, nanay. Kinuha ko na yung mga sample sa katawan mo. Normal. Wala kang sakit. So, lilito siya. Pumunta siya ng 20 ka mga albularyo. Sabi ng mga albularyo,
Nanay, kinukulam ka. No? Ang lakas po, hindi namin kaya. So, 10 months, Brother Adrian, 10 months. 1 hour lang ang pinakataas niyang tulog. 10 months. At meron pang mga kaliskis ba yun ng isda? Himbis yun sa amin eh. Yung kaliskis ng isda. Lumabas sa kanyang mga sugat. Father, tingnan mo, Father. Ang dami ng kaliskis ng isda. At sabi ko, Nay, bakit yung kaliskis lang ng isda? Sana sinali yung isda. Para meron tayong ulam. Sabi niya, hindi. Bakit kaliskis lang, no? At meron ding mga sand, mga bass, bunbon, no? Itim na mga bunbon. Lumabas. At meron ding maliit na mga tanod, bro. Yung, anong Tagalog sa tanod? Yan. Yung pangtahi, bro. Anong, yung sa karayom, yung tanod ba yun? Anong, yung sinulid, no? Lalabas sa kanyang sugat. Kunay, kinulang ka. Alam mo ba, Nay? So, ang hina ng kanyang, bro, ang hina talaga niya, no? Mahina na siya, no? So, wala na siyang lakas. Just imagine, bro, 10 months, 1 hour ang kanyang tulog. Tayo, isang araw, isang oras lang tulog, hindi na tayo mapakali. Siya, 10 buwan. 10 buwan. Isang oras lang kanyang tulog. So, Father, pumunta ako sa iyo, Father, hindi upang gagaling. Pumunta ako sa iyo, Father, upang mag-prepare na sa aking sarili. Dahil gusto ko na matulog nang walang hindi makagising. Ko, Nay, huwag kang mag-alala, Nay, kapag wala namang imposible sa Diyos. So, Nay, itong 3 sakramento ibibigay ko sa iyo, libre. Confession, unventing, communion, at meron pang isa, Nay. Magdi-deliverance ako sa iyo. Alam mo, bro, pagkatapos nito, deliverance, sumuka siya ng scorpion. Yung, anong Tagalog ng scorpion? Sumuka siya. Ang scorpion ay buhay na buhay. Nakita mo talaga, Father, as in? Yes. Meron. Grabe. At sumuka siya ng mga, anong Tagalog ng ulod? Yung mga worms. Bulati. Uod. Bulati ba yan, no? Anong kulay? So, puti. Puti. No? Sumuka siya. No? Pagkatapos nun, bro, for 3 times, nag-serious kami. Completely healed siya. Nawala lahat ng sugat niya. Pati yung maitim niya na kamay, bumalik sa normal. Sabi ni Nanay Martina, kala ko, Father, mamatay na ako. No. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. So sa ministering ito, bro, nakikita ko ang direct help ng Panginoon. So kung ang mga pari, ma-educate lang sila at lahat ng mga tao sa ating kasama sa pananampalataya, they will use the power of deliverance prayer every time meron silang sakit. Katulad ng mga family members mo, ikaw, pwede ka mag-deliverance sa family members mo. Yung family members mo lang. No? Magbili kayo ng aklat ni Father Sikia. Meron ba yung aklat ni Father Sikia, bro? Kunin mo yun. Wala akong commission. Yung kulay itim. Kulay na itim natin ipakita, bro. Para makita sa ating mga bili kayo nito dahil magagamit nyo ito sa family members ninyo kapag merong sakit. At magpa-bless kayo ng mga olive oil, holy water, at pwede naman ako mag-bless through online. Dahil sa pangyayari natin ngayon, no? So ito po, nakita ninyo, Deliverance, Catholic Handbook of Deliverance First. Dapat bawat isa
meron tayo nito. Dahil magagamit talaga ito. At binibili na ito sa sa bookstore, no? Ni Father Jose Francisco Sequeira, na idol ko sa ministry ito, no? At na-interview mo na ba si Father Jose? Di ba, masyado yan ang busy. Hirap Oo. full Hindi ko siya yun busy po, no? Sana ma-interview mo at si Father Kabadin. Pero siya yung nag-open sa akin ng about yung sa book niya, The Exorcist. So, kami lang mga disipulo ni Father Sikia. Ang una mo na interview, Father Wendell, disipulo din yon, no? At ako din, no? So, totoo talaga yung mga nakasulat sa aklat ni Father Sikia, yung mga aklat nila, literal na nakita ko po. At meron din ako exorcist priest pangalan Tikia, Father Bro? Tikia. Meron din Yes. exorcist priest Tikia pangalan. Siya yun. Father Jose Francisco Sikia. Meron isa TY daw, DS, Tikia. Iba rin. Iba din, Tikia. Oh. Baka relative niya, no? So, dito Brother Adrian, dito mo makikita, alam mo ba, sa 1st and 2nd, 3rd century, yung unang mga disipulo ng mga apostol, ay hindi mo na sila nag-preach. Bakit po? Bakit ma-preach sila? Hindi naman alam sa pagan nation patungkol ni Kristo. Hindi sila makarelate. Alam mo ba ang unang ginawa nila? They are doing the ministry of exorcism. And maraming mga hinaharas ng demonyo at ang mga apostol, mga disipulo ng mga apostol, mga pare lang ang maka-exorcise, ay maka-deliverance. At dahil doon, yun po ang attraction ng mga pagan nation. Meron silang power makalayas ng demonyo, maka-heal ng mga karamdaman. So ano ba? Saan galing yun? So doon na magsimula ang preaching, bro. Ngayon, bro, nawala ang ministry of exorcism. Nawala ang ministry of deliverance. Nga, sa katunayan, ito ang una nilang gagawin upang maka-attract ng mga pagan sa buong mundo. Pero ngayon, bro, malakas talaga ang demonyo. Ito sa simbahan, kahit nandyan, no? Kahit nandito na sa atin. Last year, bro, merong isang tatay na tatay Juan, no? Naligo siya sa ilog. Pagkatapos siya maligo sa ilog, hindi na siya makarinig. Dito sa isang tainga niya makarinig, pero ang isang tainga niya hindi makarinig. Pumunta na siya sa mga doktor, mga espesyalista sa tainga. Dalawa pa, sabi niya. Sabi ng mga doktor, wala namang depekto yung mo. Pero bakit merong mga nana ang tainga mo? Wala namang infection sa loob ng tainga mo. At hindi sa Tagalog ng hika, bro, hindi mahawakan ang kanyang pisngi. Sisigaw siya sa sakit. Sisigaw siya. So hindi mahawakan tayo, hindi mahawakan yan. No? So dito ka magsalita, Father, dahil ito po ang makarinig. Ito, Father, ilang buwan na ito, hindi makarinig. So nag-confess siya, at katapos ng confession niya, nag-deliverance na ako. Hinipo ko yung side na hindi makarinig, hindi mahikap, ay hindi mahipo din. Nagpahipo na siya. Bakit wala nang sakit? Bakit walang sakit? At namangha ko dahil nakarinig na siya. Father, naririnig na kita. Baka yung kabilang mong tainga ang nakarinig. Teka muna, Father. No? So, ginanyan niya yung kabilang tainga niya. At, Father, magsalita ka na, Father. No? Father, naririnig na talaga kita. No? Salamat, Lord. No? At nawala ng sakit, bro. Completely healed si tatay. At sa team din natin, ni Brother Wendell at ni Father Aster Pelisilda, merong bulag, bro, nakakita.
pagkatapos ng deliverance. Merong hindi nakalakad bro, na lumalakad na dito din. Bago lang, last month ba yun, Brother Jar? Na mahirapan sa paglakad, no? Galing sa bahay hanggang dito. Dahil merong spiritual harassment. Pagkatapos ng deliverance bro, lumakad ng mga isa. Galing. Wala nang mga kasama na nag-guide sa kanya. Mahirapan sa paglakad, no? Pero pagkatapos ng deliverance. So meron talagang demonyo bro. Sa madaling salita, merong demonyo, meron tayong kaaway. At sa pamamagitan ng ministry ito, ang dami po, ang ministry ito about exorcism bro, ang main mission dito ay hindi po pagpalayas ng demonyo. Lalong hindi din ang paggaling ng mga karamdaman. Hindi yan po ang mission, the primary mission sa exorcism and deliverance. Ang primary mission dito ay conversion po. Meron naman napalayas ang demonyo pero they are not converted. Hindi naman sumasamba, hindi naman nag-receive ng communion, hindi naman nag-receive ng confession. So ang tunay na mission sa mga exorcist at tayong lahat is conversion. Hindi ang pagkagaling. Baka mamiss ka nga, gumagaling nyo. Power talaga, power, no? Halapalayas na ni Mondo, iba ito siya, iba, no? Hindi yan, no? Secondary lang yan. Secondary lang yan. So, ang tunay talaga na milagro, ang conversion. A change of heart. Yan, no? So, yun po ang tunay na conversion. Yun talaga ang tunay na pakay. Bakit? Itinayo ni Kristo ang ministry ito. Ministry of preaching, ministry of healing, ministry of exorcism. Itong tatlo. Nasa simbahan ito. Pero, nawala ang exorcism bro. We are focused on healing, yung sacrament, and itong preaching. Pero, gusto kong mabalik ang tatlo. Gusto kong mabalik. So, merong nagsasabi sa akin, Father, delikado yan. Delikado yung ministry na yan dahil ang demonyo ay hindi naman full of hatred ang demonyo. Totoo yun. Full of hatred. Yung mga kasamahan ko, sabi niya, Father, ang demonyo ay naghahanap sa'yo. Sabi ng demonyo, may oras na si Father Darwin. Dahil sa kanya. Ang mga demonyo na yun ang nagsasabi. Pero until threat lang sila. Dahil nasa atin po ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, at Panginoon ng Panginoon. No? So, wala tayong pagkatapos. Sabi ni Kristo, do not be afraid. At ito po ang hinahawakan ko. Ang sabi ni Kristo, Luke chapter 10 verse, Bible ba ito, Brad? Kunin mo yung Tagalog po na Bible. Luke chapter 10. Kunin ko muna mga. Luke chapter 10 verse, nandun ang monitor ko po sa mga text o talata. Sa aming technician ngayon nandun sa Cebu. Ito po ang hinahawakan ko. Dapat natin ito basahin. Dahil ito po ay magbigay sa atin ng lakas ng loob. Luke chapter 10 verse 19. Sabi ni Kristo dito, Behold, I have given you the power to tread upon serpents. The demonyo ito. And scorpions, yung scorpion na lumabas sa bibig ni, hindi ko na napangalanan ko na. And upon the full force of the enemy, and nothing will harm you. Ito po, nothing will harm you. Sa Tagalog. Amen. Sign sa Tagalog ha. Dahil ang kasamahan ko po sa pananampalataya, kasamahan ko sa ministry sa pagkapari, ay matatakot. Hindi ako dyan, hindi ako prepared dyan. No? Wala akong, hindi yan part sa aking ministry. Tayo naman, it is part of our ministry as priests. It is part of the ministry as common priesthood by virtue of our baptism. Sabi dito ni Kristo, narito, ibibigay ko sa inyo ang
kapamahalaan upang tapakan ang mga ahas at ang mga alakdan at lahat ng kapangyarihan ng kaaway kailan ay hindi kayo masasaktan ng sinuman. Nothing will harm you. No? So we are given by Christ full authority, bro. Hindi 1/2, hindi 1/4. Full authority has been given to all of us. Pero sad to say, hindi natin na yan nagagamit. Hindi natin pero hindi naman ako nagmadali. So, marami na tayong mga nasamahan dito, lalo na dito sa diocese ko, no? At marami na tayong natutulungan. Kahapon 3 years, kahapon yung case natin, 3 years na yon. Pero kahapon pa lang hindi siya nagre-react. At wala na siyang reaksyon. At sabi ko, ay salamat. Patuloy kayong magdasal, patuloy kayong magsamba, patuloy kayo sa pag-aalay sa ating sarili sa Panginoon. Yan po ang mission natin. No? Ang pag-convert natin sa Panginoon. Wala nang iba po. Yan lang po. Yung mga ministry ni Cristo, the main core reason of it is conversion. Hindi magaling ka mag-homily, magaling ka mag-heal. Healer yan na pare, no? Punta tayo na, healer yan. No. Kahit ma-heal tayo o hindi, mapalabas ang demonyo o hindi, as long as we are converted to Him. Dahil ang magalaw sa demonyo, bro, yung katawan lang natin. Hindi siya makagalaw sa ating kaluluwa. Siya ang galaw dyan. As long as ma-process natin matulungan natin ang mga spiritual healers. Alam mo ba, bro, ang dami talaga, ang dami. Ngayon lang tumatawag sa akin. Meron ding magpa-deliverance. So, ay ka muna, bro. Bukas na. Meron akong interview ngayon. Meron din kaming procession pagkatapos nito, alas 5. Dami po. At hindi ko kaya nga ako lang. So, salamat sa ating kasamahan. Nila Brother Edgar, Brother Melchor, hindi Mananili, Melchor dito, Brother Kurutano, ni Brother Jando, Brother Francis, Brother Sherwin, yung mga kasamahan ko dito. Ay kapag puno ang schedule ko, tutulong sila sa akin. No? Tulungan niyo po ako. Dahil kapag hindi ako mag-accommodate, ako lang lahat. So, sinong accommodate sa akin? Pupunta na yan sa albularyo, pupunta yan sa faith healers. So, I am empowered by a laity. I also empower the laity in return. No? So, I am empowered by Brother Wendell, a laity. So, I also empower the laity. So, yun po ang pagpasasalamat ko. At merong mga psychologically ill, bro, na dinala na sa mga mental hospital. Matagal na, 18 years. Pero sabi ko, receive kayo ng sacrament and deliverance. Bro, ngayon ay gumaling na. Wala nang medicine. No. Dahil hindi naman natural ang sakit niya. Ang sakit niya is spiritual. So, sabi ko sa kanila, kapag meron kayong karamdaman, huwag muna kayong pupunta sa doktor. Ang una niyong pupuntahan, pare, mag-confess, magpa-unwed, dahil yung communion, confession, and unwending, bro, meron tayong mga misconception nito. Kapag merong pare na pupunta sa atin dahil may sakit, anong sasabihin sa mga kapitbahay natin? Sino bang malapit na mamatay? Bakit ka? Bakit? Yan ang sabi mo. Dahil merong pare. Dahil ang ating conception misconception, itong tatlong sakramento is sacrament of killing. Hindi ito sacrament of killing. Sacrament of healing po ito. So, meron kang karamdaman, tawag ka sa pari mo, sa parokya, kura-paroko mo, Father, magpa-appoint ako. Meron akong karamdaman. Kapag hindi gagaling sa sacrament and sacramentals, punta ka sa doktor. Dahil kung spiritual yung sakit mo,
at pumunta ka sa doktor, maubos kayamanan mo. At kung natural naman yung karamdaman mo, ang doktor, merong power dyan. So, sabi ni Kristo, yung may sakit, hindi nangangailangan. Ang walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor. So, ni-recognize ni Kristo na meron talagang mga doktor. Pero ang mga apostol, hindi naman doktor. Bakit sinabi ni Kristo, punta kayo sa buong mundo. Isiwalat niyo ang katotohanan. Pagalingin niyo ang may sakit. May tanong ako sa iyo, Brother Adrian, Brother Edgar. Ano yan? Doktor ba ang mga apostol? Yes. Spiritually. Pero they are not physician in natural illness. Di ba po? Dahil mga mangingisda lang yun, mga farmer. Spiritual illness. Yung spiritual illness, bro, ay kaya nilang pagalingin. So, my point is, kung may karamdaman kayo, tawag kayo sa pari ninyo. Dahil makasave kayo. Yung isang pasyente ko, bro, pumunta sila sa mental hospital. Beyond 500 lang na spend. Just imagine, beyond half million ang kanilang nagasto ba. At nung pumunta sila dito, sabi ko, baka merong spiritual disturbance yung anak mo. Dahil yung doktor, binigay na yung high dose na pangkatulog na gamot. Pero hindi pangkatulog. So, ang doktor nag-surrender na. Kung ang doktor nag-surrender na, therefore, hindi yan natural ang sakit. Yeah. May spirit na presence. Hindi mo na, anong klaseng spirito yan? Punta kayo dito. Confess ka. Ayan man kita. Magsimba ka. Si Kristo na yan. Punta ka sa tao, hindi ka pumunta ni Kristo. Insulto. Di ba po? Insulto yan. No? Pagkatapos nakatanggap siya ng 3 sakramento, sabi ko, ito na lang panghuli ko, ibibigay ko sa iyo, deliverance. Punta tayo sa sacristy, isama mo yung ina mo, isama mo din yung kapatid mo. Nag-pray tayo doon. May deliverance ako sa kanya. Nag-react, bro. Sumigaw. Naging lalaki ang boses niya. Pagkatapos ng deliverance and sacrament, bro, namangha sila. Till 8 hours nakatulog na ang pasyente without taking the sleeping pills. Bumalik na sa trabaho. Normal na. Sabi ng ina, Father, kung alam mo ko lang na holy oil lang ang gamot, holy water, holy salt, holy and exorcise salt, at ang deliverance and sacrament, Father, ang aming 500,000, hindi sana nasayang yun. So kung pag ganun, Father, kailangan pari mag-deliverance. Dapat pari muna ang una natin. Hindi live. Pari muna ang ating pupuntahan bago ang doktor. Hindi ako nagsasabi na huwag kayong pupunta sa doktor. Bakit pari muna tayo pupunta? Baka ang sacrament lang ang gamot dyan. Dahil sabi ni Kristo, go to the world, heal the sick. Anong paraan ng mga apostol? Sacrament. Yes. At Sinabi ni Apostol San Pablo, Santiago 5:16. Ating basahin mo dyan sa Santiago. Bro, until 4:45 lang tayo? Dahil Sure. prosesyon. Father, paano pala kung skeptic yung pare? Ayaw niya. Punta ka sa ibang pare. Yung kaibigan mo na pare. No? Yung basta makareceive ka lang ng sacrament. Okay? Sacrament is greater than deliverance. Okay? And then, mas maigi din na mabasa nyo ito at magamit nyo ito. Dahil you can do deliverance basta family members mo. As long as nag-prepare ka sa sarili mo.
spiritually disposed ka sa ministry ito. At spiritually, no, disposed ka, no, at nag-receive ka ng mga sacrament. And then pray to pray for deliverance. Yung family members mo lang, gamitin mo ito. Yung merong portion dito na kinoconsecrate mo yung bahay mo sa mga inalayan mo ng mga espiritu, mga diwata, may engkanto. So meron dito sa aklat na ito. Prayer to break unholy ties. Yung unholy ties, yung mga ancestors natin na albularyo, merong prayer dito. Unholy ties. Prayer to break curses and spells, yung mga kulam. Ito po. Alam nyo ba, available ito sa National Bookstore. Sayang, hindi natin magagamit po. So you can do a prayer for deliverance to your wife, to your... Dapat ito ang gamitin. Hindi yung spontaneous prayer in the name of Jesus of Nazareth. Yung sarili mo lang. It should be the prayer of the church. Why? Why? Because it is approved by the church. Ang bigat nito. And why? When it is approved by the church, it is approved by Christ in heaven. Matthew chapter 16 verse 19. Ano ang ipahintulot ninyo dito sa lupa? Ipahintulot ko sa langit. Ang ipinagbabawal nyo dito sa lupa, pinagbabawal ko din sa langit. Diba po? So, maganda talaga itong topic na ito. Dahil marami pong mga, yung isang taga Manila, bro, pumunta lang dito sa Bohol. Gusto niya magpa-deliverance. 114 na mga albularyo, mga faith healers, ang nilalapitan niya. Open ang third eye niya. I-close natin yan. No? Huwag ka nang pumunta dito. Pumunta ka ni Father Sikia, nandyan siya sa Manila. Bakit ka pumunta dito sa Bohol? Sa Father, mahirap dahil wala akong contact ni Father Sikia . Sige. So walang anuman yun, Father. Kahit gagastos pa ko ng libo-libo dahil CEO siya sa isang malaking kumpanya sa Manila. So pumunta siya dito. Father, alam mo ba, wala akong tulog. So hindi ko naman na kita sa kanyang itsura na wala siyang tulog. Pero sabi niya, wala akong tulog, Father. At marami akong nakikita, Father. So i-renounce natin lahat ng mga faith healers mo. I-break kong mga curses. So alam mo, bro, nag-react siya. Sabi niya, aray! Sabi niya, maraming mga espada kinuha. Aray! Sumigaw siya. Aray nako. No? Sumigaw talaga siya. No? Napakanta siya. Aray nako. No? Sumigaw siya. Pagkatapos nun, bro, sabi niya, Father, normal lang. So ito, nandito lang, bro. It is not exclusive for me. It is not exclusive for Brother Wendell. It is exclusive for those persons who have faith in Christ. Amen. So, bro, encourage kita basa nito. Ang dami mo matutunan. At hindi lang matutunan, matutulungan din. Gaya ni Brother Wendell. Gaya ng Brother Edgar. No? Gaya ng mga kasamahan ko dito. Sabi ko, ang ministering ito is a gift of Christ to His church. To His church. And we are the church. That's the reason why it is not exclusive. We are Catholic. Kahit mga born again pumunta dito na nagpapasalamat, bro. Meron akong idagdag. No? Meron isang born again. No? Last year, pumunta sa akin. Sabi niya, Father, magpasalamat ako sa iyo. Bakit? Sa Panginoon ka magpapasalamat. No? Alam mo ba, Father? Ito po ang kwento ko.
yung ina ko ay na-disgrasya, Father. Ang kanyang paa, injured. Hindi makalakad, Father. Para nabalian ng buto. At yung amo niya, ay Katoliko. Sabi niya, Sir, hiram ako ng pera, sir. Bigyan mo ako ng pera, sir. Ipa-check up ko yung ina ko. Hindi na niya makayang lumakad. At alam mo ba, sir, merong tumawag. Sagutin mo, bro. Ito na. Tumawag, process naman yun. Marami yung tawag, bro. So, sabi niya, magpa-check up ako sa aking ina na disgrasya. Sabi naman ng kanyang amo, wala pa akong pera ngayon. Pero meron akong holy and exercise oil. So, ipunas mo ito sa buong paa sa iyong ina. So, sir, hindi yan. Doktor gusto niya. Sir, gusto. Doktor, hindi yan. Oil na yan. Subukan mo. Makasave ka dyan. No? Dahil, bubuhatin na nila kapag mag-CR ang kanyang ina. Kasi imagine, bubuhatin. Hindi na niya kaya mag-CR sa kanyang sarili. So, umuwi siya, dala ang holy and exercise oil. Holy and exercise oil. At pagdating niya, Mama! No? Punasan kita ng holy and exercise oil. Pinunasan niya ang buong paa ng kanyang ina. Alam mo ba, bro? Sabi ng kanyang ina, ang init niyan, ang init. Ang init, ano ba yung pinunas mo, ang init, no? Ang init. So, Nay, gagaling ka dito, Nay. No, gagaling ka talaga nito, Nay. Kinaubagahan, bro, alam mo ba, sumigaw ang kanyang ina. Sumigaw sa kasiya. Dahil lumakad na siya, no? Walang sakit ang kanyang. So, yun po ang kakakay niya. Pumunta siya dito. Magpasalamat ako sa iyo. Salamat sa Panginoon, kapatid. Father, isa po akong born again. And then, plano ko, Father, na babalik sa simbahan. No? Na Catholic. Sure, Father. Say yes, Father. No? Father, sa saan ba ang parokya mo? Membro parokyano ba kita? Hindi, Father. Dun sa ibang parokya. Sige. Puntahan mo yung parish priest at sabihin mo yung sinasabi ko. At siya na bahala sa'yo. Okay? So, Father, salamat. Kahit born again, bro. Galing. At marami pa akong i-share sa'yo. Pero wala tayong oras. Bale, Father, before tayo mag-end, gusto ko lang tanong sa'yo. Tinatanong ko to sa lahat na ini-interview ko. Bakit mo mahal ang pagiging isang Katoliko? Bakit? Bakit mo mahal ang pagiging isang Katoliko? Bakit mahal? No. Ang bilang isang Katoliko, unang-una, ang Diyos po ang nagmahal sa atin. So, bakit natin mahalin ang simbahan? Dahil una siyang nagmahal sa atin. So, itong pagmamahal natin is a response to the great, immense love of Christ to us. At ang simbahan po, bakit mahalin natin ang simbahan? Dahil binuhos niya ang dugo dito. Hindi tayo tinubos ni Kristo sa dugo ng kanding. Dugo ng kambing. Kanding naman, Bisaya pala yun. Dugo ng kambing. Hindi tayo sinisave ni Kristo sa dugo ng baka. Hindi tayo sinisave ni Kristo sa salapi o sa power, but we are saved by His blood. Yun po ang tunay na pag-ibig. Sabi ni Kristo, alam nyo ba, ngayon, tatawagin ko na kayong kaibigan. Hindi ko na kayo tatawagin na aking mga servants.
From now on, you are my friends. Alam nyo ba, ano ang mataas na klaseng pag-ibig na maibigay sa isang kaibigan sa kanyang kaibigan? Ang pinakamataas na pag-ibig, klaseng pag-ibig na maaalay natin sa ating kaibigan ay ang pagpakamatay para sa kanila. Ngayon po, magtatapat ako sa inyo. Ngayon po ay you are no longer my servants, but you are my friends. So, dapat natin mahalin ang simbahan dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. No? Dahil po sa grabing pagmamahal ni Kristo sa atin, no? We could not complain anymore, we could not blame Christ anymore. No? Yung mga depressed sa buhay, just look at Christ on the cross. Just look at Christ on the cross. Sabi ng isang matanda na nag-anwent ako, lumaki ng kanyang tiyan, lumaki ng kanyang yung kanyang paa. Sabi niya, Father, malapit na akong mamatay. At sinagot ko naman siya, Nanay, totoo na meron kang karamdaman, pero hindi na nangangahulugan na mauna ka sa akin. At totoo naman ay na malakas ako ngayon, pero hindi na nangangahulugan na mahuhuli ako. Nay, may sakit o wala, ang Diyos lang ang nakakaalam. Kailan tayo niya kunin? Nay, ialay mo yung sarili mo sa Panginoon. Nay, itong cross na ito, Nay, ay dadalhin mo ang cross kahit saan. Sa iyong higaan ay titigan mo si Kristo. Titigan mo si Kristo, Nay. Ang cross ni Kristo ay hindi nawala. Hanggang kamatayan na po, Nay. In like manner, Nay, yung cross mo, yung karamdaman mo, huwag ka nang mag-ahas na mawala pa yan. No? Hanggang kamatayan na yan, Nay. No? At si Kristo, hindi tumitigil. Hindi nawala ng pananalig. Hindi nawala ng pag-asa. Patuloy siyang umiibig. Despite sa cross na kanyang dinadala. So, Nay, ang makakonsol natin si Kristo lang. In like manner, bro, no, ang makakonsol natin sa ating pag-ibig sa simbahan, maraming skandalo sa loob ng simbahan, no, maraming nahinaan ng loob, nawala ng lakas ng loob sa simbahan, tiwala. Pero, siguro, bakit nawalan tayo ng paniniwala at nahinaan tayo ng loob? Dahil hindi na tayo nag-focus ni Kristo sa cross. Kaya pala, si San Pablo, sabi niya, dito, basahin mo bro ang Galatians chapter 6 verse 14. Kaya pala si San Pablo, despite sa mga persecution na naranasan niya, sabi niya, 6:14, sabi niya dito, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither does, so iba na to. So, I never boast except. So, ang aking, so 14, no? So, ang pinupuri niya, wala na ibang pinupuri niya, ang cross ng ating Panginoong Jesucristo. It will lead us to consolation sa ating ministry, sa ating pagtuloy, Bro Adrian, no? Sa iyong pagsiwalat sa katotohanan. Look at the cross of Christ. At ang ating mga pagsubok sa buhay, hindi yan mawala, Brother Adrian. Hanggang kamatayan na yan. So, sana hindi tayo mawala ng pag-ibig natin sa simbahan. Dahil part na yan. No Christ without cross, and no cross without Christ. No? So sa ating pagsubok, brother,
yan po ay magpapatibay sa atin. Yung mga badyaw, kilala mo yung mga badyaw, bro Adrian? Yung mga Yes, sa lansang, ano. nasa dagat, Oo. patibay ang loob ng taong yan. Oo nga eh. Bakit matibay? Tatapang yan. Bakit matibay ang kanilang mga pananalig sa kanilang tinuturing na Panginoon? Dahil nakaranas sila ng mabigat na cross. Discrimination sa mga kapatid natin, no? Kahirapan, no? Yung mga taong sanay sa kahirapan, sanay sa pagsubok, sanay sa pagdudusa, Brother Adrian, yun po ang mga taong matibay. Wala pang nabalita, Brother Adrian, na merong badyaw nag-suicide. Oo nga. Pero maraming mga anak na mga mayaman, hindi nakaranas ng pagsubok, no? Hindi nasanay sa kahirapan, no? Hindi nasanay sa mga mahirap na buhay, no? So dapat natin, kung hindi ka nakaranas nito, just look at the poor. Just look at the suffering people of God, and they are the Christ. They are the present Christ in our midst. Yan po ang sabi ni Papa Francisco, no? So kaya hindi tayo mawala ng pag-asa, mawala ng pag-ibig sa simbahan, dahil ito po ang imahe ni Kristo. Ito po ang larawan ni Kristo sa ating sanlibutan ngayon. The more tayo umiibig sa simbahan, the more umiibig tayo ni Kristo. The more umiibig tayo ni Kristo, the more umiibig tayo sa nagpadala ni Kristo. The more we hated the church, the more we hated Christ. And the more we hated Christ, the more we hated the Father. Pababasan niya natin sa Luke chapter 10 verse marami nang hindi naniniwala sa simbahan dahil sa skandalo. Huwag magka-focus sa skandalo. Dahil marami pa mga membro, leader. Ito po ang sinasabi ko sa mga, the church is holy not because of the member, nor because of her leader, but because of the founder. Naging banal ng simbahan because of the founder, not because of the member, nor because of the leader of the church. Why? Banal ang simbahan because of the founder. Siya po ang ugat natin. Roman chapter 10 verse 11 ba yun? Na ang ugat, kung ang ugat ay banal, lalo na ang mga sanga nito ay maging banal. So bakit merong bakit mga membro natin, merong mga banal na membro natin? Dahil ang root, ugat natin, the root is holy. No longer no other than but Christ. So ating mabasahin ang Luke chapter 10 verse 16. Sabi ni Kristo, whoever listens to you, refers to the church, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. And whoever rejects me, rejects the one who sent me. So, brother, maganda yung katanungan. Bakit natin mamahalin ang simbahan? Kung minamahal natin ang simbahan, minamahal natin si Kristo. Bakit po? Ang simbahan po ang katawan ni Kristo. Colossians chapter 1 verse 18. At si Kristo po ang ulo ng simbahan. Kapag sasabihin natin na we praise Christ, we sing hallelujah to Jesus Christ, pero inuusig mo ang simbahan ni Kristo. So hindi buo ang pagtanggap natin ni Kristo. Ulo lang ang tinatanggap natin. Anong tawag? Doon, manananggal. Ulo lang. Hindi kumpletong Kristo. Si Kristo ay merong ulo sa pagbabahagi ni pagbigay ng analohiya ni San Pablo. Si Kristo ang ulo ng simbahan.
At ang simbahan ay kanyang katawan ni Kristo, the body of Christ. So, dapat talaga natin mahalin ang simbahan dahil yan po ang pagmamahal natin sa Panginoon. Sa mga laging sumusumabay ni Brother Adrian, no? Dapat ipagdasalan natin ang simbahan. Instead, ating uusigin ang simbahan, ipagdasal natin ang simbahan. Bakit po? Amen. Tayo po ang simbahan. Hindi po ang nasa labas. Tayo po. No? At yun po ang dapat natin gawin. Magdasal tayo sa isa't isa. At patuloy tayong isiwalat ang Kristo kahit sa kaibayo natin sa pananampalataya. At i-invite din natin ang mga kasama natin, bro, sa punto por punto. Dahil wala tayong TV station, bro. Yes. Subscribe kayo sa YouTube channel ni Father Darwin. Punto ba? For punto, no? Punto por punto. No. Direct to the point. Yes. Bro. Dahil wala tayong TV station, bro. Wala tayong radio station. Kahit gasoline station, wala, bro. So, dahil hindi natin binigyan ng pansin ang evangelization. Pero marami naman nagsisikap na mga membro ng simbahan, mga leader ng simbahan sa maliit na paraan through social media. So, dito po sa Adrian Milag na page at sa marami nang sumusunod ni Brother Adrian, umabot ng 4 million ng kanyang viewers, no? Nakita ko yung post mo, bro. Congratulations, no? Thank you so much. Million na, praise God. Million na katuwa, bro. Adrian, ang naabot natin, no? Sa pamagitan ng little contribution natin. Sabi ni Mother Teresa, meron siya sinabi na we cannot do great things. We can only do small things with great love. No? Amen. With great love. So, mga little things lang ang ating ginagawa, Brother Adrian. No? Pero sabi ni Mother Teresa, yung little things, little drop of the ocean is necessary. Kaya kung mawala yun, no? The vast ocean is missing with a little drop from the ocean. No? So, itong ginawa natin, Brother Adrian, little drop of the great mission of the church entrusted by Christ to His church. No? So, maraming salamat, Brother Adrian, at sa ating mga kaibayo sa pananampalataya. Patuloy kayong makikinig at kahit lagi kayong umuusig sa akin, I always responding you with a humble heart. No? With a humble heart. No? Amen. 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 Thank you so much, Father, for this opportunity na tampok kita dito sa aking vlog, and I'm sure marami sa ating mga viewer ang sobrang na-bless sa story mo at naging experience mo as Catholic faith defender and a exorcist priest, di ba? Ayan. Yes. So guys, to know more about Father Darwin, subscribe lang kayo sa YouTube channel niya, itong punto for punto. Nilagay ko dito sa box. Dito nakikita nyo yan. So subscribe lang kayo dyan sa kanyang YouTube channel. Okay, Salamat. Father. So, thank you again for this opportunity. We're always praying for you. Ay, salamat. And looking forward na makapunta dyan Bohol. Makita ka sa video kapag pupunta ka dito. Oo. Gusto ko pala malaman, Father, ano nangyari doon sa Scorpion. Inalaga. Siguro na, wala na. Pinipicturean lang namin, no? Hindi nyo hinuli. Hindi na. No? Pinipicture lang namin for the sake of documentary. At yung mga uod, ang dami po. Wala naman na nag-exorcist ka lumabas Tarsier. Wala naman. Tarsier, wala. Katabi ko lang. Okay na cancer, bro. Ayun. Wala pa, bro, pero marami pa mga experience na hindi pa ko nasabi sa iyo.
Yung mga kasamahan ko, marami din mga experience. Lalo-lalo na sa Brother Wendell, ang dami na. Marami din mga Looking forward. experience. Misteryoso talaga. Oo nga. So yung Yeah, bro. Father, Meron pa kaming Thank you. procession ngayon. Yeah. thank you so much for your time, Father. Sobrang ang gandang opportunity na to at mas nakilala ka pa namin ng mas malalim, ganun. So from time to time, no, communicate lang bro at ano din tayo additional na mga input about sa mga harassment sa demonyo or Yes, mga Father. experience natin sa din patungkol sa apologetics, no, sa encounter natin with Iglesia ni Cristo, yung mga karanasan ko sa kanila, pwede din natin i-tackle dahil Yeah. very interesting din, no, at dapat din natin haharapin talaga sila, no? May Dahil, part 2 pa to. hindi tayo natatakot sa demonyo nila pa, no? Dahil meron akong death threat bro na tanggap, no? Dalawang death threat ko natanggap, nagpa-blatter na din ako. Wala naman akong sinasabi sino, pero meron talaga. At hindi naman ako natatakot dyan dahil lahat naman tayo mamatay, no? At hindi din ako natakot sa demonyo, no? Lalo na sa tao. Sa Panginoon lang tayo matakot. Dapat matakot. Dahil siya po ang condemn natin, both body and soul, sa impyerno po. At Lagi ka na nagdadasal, Father. patuloy lang tayo. No? Fight Team Maria, tataksit di with a humble heart. No? Amen. God bless bro. Thank you, Father. God bless. God bless. Hanggang sa muli bro. Hanggang sa muli. Thank you, thank you. Yeah, thank you din. At sa mga lahat na nanonood sa atin. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.